Good morning, guys. Ano nga pala ngayon? February 1, 2026. So, umaga ngayon dito sa Canada. So, ayun guys, mag-charting muna tayo. Chart natin tong Bitcoin. Charting session dito sa Bitcoin. Yung Bitcoin is, ayan, binuhusan, pababa talaga. So, current market ng Bitcoin ngayon is downtrend. Pababa siya. Kumbaga, yan, pababa. Klaro naman, pababa yan. So, kung bibili ka, medyo maliit yung chance na maging tama yung hula. So, kaya ano, more on bearish bias tayo ngayon. So, saan nga ba ito dadamputin yung Bitcoin? Ito naman is sarili ko lang na technical analysis based sa data na available dito ngayon sa yung mga data ng Bitcoin na available dito sa chart na to is yun lang yung pinagbabasihan ko. So, para sa akin ay malayo pa yung babagsakan nito ni Bitcoin. Yung target ko talaga is around 40K. Kumbaga nandito sa area na to yung tinitingnan kong level na magbo-bottom siya. So ngayon is nasa 77K. So malayo pa yan guys. Medyo kung susukatin natin is nasa 58% pa or sabihin natin 50% pa yung pwede niyang ibagsak based sa technical analysis ko. So bakit nga ba yun yung ah, tinitingnan ko na pwedeng abutin ni Bitcoin. So, tingnan natin sa weekly chart. Ito yung weekly chart niya. Meron siyang, ito yung trend line niya, upper trend line niya. So, nauntog siya dyan. At dito, yung lower trend line niya. So, kaya sa tingin ko is babagsak pa siya. And base naman sa history na ginagawa ni Bitcoin, mula dito sa peak niya is bumabagsak talaga ito ng matindi bago mag-recover. Ito, mga 76% dati. Noong ano yan, 2021 hanggang 2022. Isang taon na bearish market. 76%. Tapos ito dito, yung nakaraan is ito nga, 85%. Sobrang lalim. So ito, nakuha na natin yung peak ng Bitcoin. So ito na yung pinaka-peak ng Bitcoin. Meron na tayong data at clear naman na yan na talaga yung peak kasi binuhusan na nga. So, kung halimbawa, babagsak siya ng 70% mula dito sa peak, for 1 year is, halimbawa dito, 70. Yan, yung mga 36K. Sabihin natin, mga 40K. Yung para sa akin is magandang entry. So, ito, liliitan natin to. Dito lang natin yan gagawin. Ano natin ng konti, yung price natin. Yan yung, so para sa akin, kung mag-accumulate ako ng Bitcoin, kung trip ko siyang bilhin, which is gagawin ko talaga to, is dito ako mag-aabang around 40K to 50K na level. So, discounted price na yan at posible niyang abutin talaga. So, accumulate lang dito, then hintayin lang natin tumaas tulad nito dito. Kung nakapag-accumulate ka dyan, tapos hinayaan mo lang tumaas, so malaki-laki yan. So, sa ngayon, is currently downtrend nga siya. Wala tayong gagawin kundi hintayin or pwede nating i-short ito. Kung yung platform ninyo merong shorting is pwede rin i-short ito. Kaya lang is ito ngayon dito sa current ano niya, level niya. Yan, may support yan tapos dito.
pwedeng mag-bounce kasi yan eh, kasi may support. Pero sa tingin ko is mauuntog yan dyan, tapos babalik dito, ganyan, o ganyan, hanggang sa mahit niya to. So, yun yung ano ko, yun yung tinitignan kong senaryo dito sa Bitcoin. Kasi talaga namang downtrend. Wala tayong magagawa. Downtrend yan. Kahit gustuin man nating sabihin, bilhin, eh, downtrend eh. Kumbaga, sabi nga is, trend is your friend. Kaya wag nating labanan yung trend. So, ngayon, ito is, nasa support level siya. So, pwedeng mag-bounce or pwedeng tagusin. Ang isang senaryong pwedeng mangyari is, itong level na to is, mabutas na talaga. Itong support na to, yan, itong wick na to, pag nabutas ng isang solid red candle, weekly chart nga pala ito guys, pag nabutas yan dyan ng isang red solid candle, tapos magre-retest, and dito na talaga yan. So, malaki yung chance na dito na ang pulot niyan. So, yun. Maganda rin kung makakapulot dito at discounted at malaki-laki yung return na pwedeng makuha natin, di ba? Kasi, sukatin natin, halimbawa, makadampot lang tayo sa, sabihin natin 50K level, or nag-average tayo ng 50K sa ating accumulation dito sa accumulation phase na to. And kung babalik lang siya sa dati niyang price is around 150% or malamang balikan niya tong dito na siya sa ano na to, sa upper band or upper trend line. So roughly mga 200% rin. So yun, tiyaga-tiyaga lang. Hintayin natin mangyari yan at mukhang mangyayari naman. At bukod dito sa Bitcoin, isa pang binuhusan ay yung gold. Ito si gold. Yun, ang pangit nung close ng candle na to, talagang bearish candle. Tawag diyan is ano na yan eh, engulfing bearish candle. Hindi solid masyado yung weekly. Hindi talaga binuhusan ng gusto, pero sa tingin ko may kasunod pang buhos yan. Yung weekly chart to guys. So, inaabangan ko yung gold is dito. Ditong level na to, 4-5. Sabihin natin 4,600. And siguro mag-entry ako dyan ng buy. Depende sa candle na mag-form dito. Kapag may bullish candle na nag-form dito sa area na to, yun, magbabay ako dyan. At syempre, lalagay rin tayo ng stop loss para in case na nangyayari yung mga ganitong event, protektado yung kapital natin. Hindi tayo masusunog, di ba? So, parang ganito lang din. Sabihin natin itong event na to is malalim din. Bumalik siya dito. Ito is bullish. Ito ano pa eh, hindi siya bullish candle talaga. Kumbaga, indecision pa yan, pero green candle na. So, yung kung ganito yung mangyayari dito is, kung ganito, halimbawa, pwede natin yung i-trade na dito. Kung nag-form na tong candle na to, pwede na tayo mag-entry dyan. Tapos, stop loss dito sa, sabihin natin yan. So, ilang percent ba to? Medyo malaki to Dapat medyo ano rin yung account. Yan, 3%. So, pag sa gold, medyo malaking move na yan, yung 3%. So, ito dito, titingnan natin kung mag-form siya dito ng bullish candle. Pag nag-form siya dyan ng bullish candle and sabihin natin nag-form siya ng red candle. So, i-consider ko yan dyan mag-long. And, siyempre, stop loss nga para protektado yung account natin, hindi nasusunog. At, yun, bumagsak yung BTC, bumagsak yung gold, at yung US stock market. Ayan, tingnan natin yung SPX. Pero yung SPX ay matibay. Ito. Pero sa tingin ko since bumagsak na yung dalawa, baka sumunod na rin to.
So, ito yung chart ng SPX. Ngayon is sobrang taas. So, wala tayong entry dyan at sobrang taas. So, kung babagsak yung SPX is ito yung pinakamalapit na support, di ba? So, kung babagsak man siya, dito ang dampot 6162 na level. So, para sa akin is yun yung discounted price at medyo logical na price para dumampot sa SPX kasi sobrang taas niya ngayon. So, wala tayong ano dyan. Wala muna tayong entry dyan. At individual stock naman is dito. Meron na akong entry sa Microsoft. Umentry na ako dito guys sa Microsoft kasi yan. Kikita nyo naman. Pumapasok na siya sa buy zone ko. So, ito yung mga buy zone ko is yung mga ganito. Bumabalik siya dyan sa MA na yan. At yung MA nga pala na yan is 150 EMA tapos 200 MA. So, yan yung ginagamit ko sa US stocks. Yan. Para sa Microsoft is bumili na ako dito guys, 450. Na-hit yung GTC ko sa 450 at bumagsak na siya. So, dito naman is long term yung approach ko. Kaya, sa tingin ko, based dito sa last candle na to is babagsak pa siya. So, ang abang ko naman dito is nasa dito na 400 level. Itong area na to. May support yan dito. Ayan yung support niya. So, ito na ang next buy ko. Buy zone is nasa 390 to 400. So, dyan ako maglalagay ulit ng GTC or Good Till Cancel na buy order. So, currently is may gain ba ako dito sa Microsoft kasi sabi ko nga is long term naman yung ano ko dito. Long term yung approach ko dito. Kaya tuwing babagsak siya is mamimili lang ako dyan. And yun, Microsoft and ano pa ba, yung Apple. Yung Apple is hindi pa ako nagdagdag ulit kasi ito rin yung target ano ko eh. Hindi siya bumagsak dito. So, may posisyon na nga pala ako dito guys. Running profit. Kaya lang is hindi bumabalik sa buy zone ko. So, wala muna dyan. And yung Google is tuloy-tuloy lang yung taas ni Google. Meron akong running profit din dito. Kaya lang is sobrang taas na. So, wala tayong gagawin kundi hayaan lang yun tumakbo yung profit natin dyan at sobrang taas. So, ayokong bumili dyan. So, yun ang currently yun yung position. Microsoft, Apple, and itong Google. Then, nagsisimula na pala ako mag-accumulate sa Oracle. Ito yung Oracle is nagsimula na ako mamili dito. So, dito ako sa area na to bumili. 177 yata. Itong ano na to, support na to. So, at yun, bumagsak pa. At ang pangit ng candle, sa tingin ko is babagsak pa. And dagdag ng posisyon, siguro dito sa 146. So, mag-accumulate ako dito, 146 hanggang dito yan. Itong medyo malaki yung range nito guys ng accumulation. So, yung level na yan, dyan ako mag-accumulate. At medyo malaki yan. So, siguraduhin nyo lang na meron kayong pasensya. Kung trip nyo to, siguraduhin nyo na meron kayong pasensya, meron na kayong emergency fund, at hindi kayo magpapanik kapag binuhusan. So, yun. Maganda to kapag nakapagdagdag pa ng ano dito, ng position kasi tingnan lang natin yung possible na gain niya, di ba? Medyo malaki-laki, 148 o 150. O pag bumalik lang siya sa all-time high niya. So, medyo malaki-laki yan, guys. So,
accumulate lang dito. Yun ang gagawin ko. Ang tawag diyan is DCA or dollar cost averaging. So, habang bumabagsak, okay naman ang company 'to, so bibilhan din natin 'yan. Yun lang guys muna sa ngayon at keep safe, always manage your risk at ingat kayo sa pagte-trade at masyadong volatile ngayon yung market. Protektahan niyo yung kapital niyo kasi hindi hindi 'yan kumbaga one time, big time tapos mauubos lang din sa isang trade. So, mas maganda is i-manage natin yung risk natin at yun, kung halimbawa yung mga crypto or gold, palagi kayo maglalagay ng stop loss. Kung trade lang talaga yung gagawin nyo. Kung investor type naman, kung investing dito sa mga individual stock is okay naman to kasi may company na kumikita. Kumikita yung company, so kung bumabagsak yung price niya is normal lang yun, cyclical. Yun talaga yung ginagawa ng stocks. Hindi naman yan diretsong pataas. Kumbaga, parang wave yan na baba, taas, baba, taas. So, tatimingan lang natin yung entry sa baba. So, para ma-maximize natin yung gain. Yun lang guys, and salamat sa panonood. Bye-bye.